Bumagsak ang tinaguriang ICC drama ni Pangulong Kuting Jr. matapos mabigong maisakatuparan ng di umano'y plano nitong idiin at pabagsakin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kinalaman sa war on drugs. Ayon sa mga ulat, hindi kinatigan ng ICC ang mga isinumiting argumento ng administrasyon ni Kuting dahilan upang tuluyang humina ang kanilang posisyon sa issue. Samantala, pinayagan naman ng ICC o ng International Criminal Court sa FPRRD na makauwi ng Pilipinas sa ilalim ng humanitarian grounds. Batay sa medical documents, lumalalang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo ang naging basihan ng desisyon. Agad itong ikinatuwa ng kanyang mga taga-suporta habang sinasabi ng ilan na ito ay isang pagkatalo sa kampo ng kasalukuyang administrasyon na tila desperado umanong sirain ang imahe ni Duterte. Dahil sa mga pangyayari, muli na namang napahina at napahiya si Pangulong Kuting sa mata ng taong bayan at inulan na matinding batikos sa social media at mga pampublikong talakayan. Marami ang nagsasabing tila nauubusan na ng kredibilidad ang liderado ni Kuting sa kabila ng sunod-sunod na kontrobersya. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, ngunit inaasahan ang mas matinding tensyon sa politika sa mga darating na araw. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Isa sa mga alas ng mga Duterte lumabas na. At ito yung pag-uusapan ho natin ngayon na ikakagulantang ng palasyo. Oo, grabe itong ano na to ha, grabe itong ebidensya or katibayan ng mga Duterte or pinangahawakan ng mga Duterte na siguro may ilang Pilipino na nakakaalam. Ay hindi siguro, baka kukunti lang. Pero itong ebidensya na to ay ito yung malaking sampal kay Marcos Jr. At talagang ikakagulantang niya ito. Ikakangiwi niya ito ng kanyang pangaulok. Pangana naman. Wala na ba kayo ibang banat kay Marcos namin? Pangana lang. Ano ibabanat namin sa kanya? Yun lang naman nakikita lagi namin na tumatabing eh. Hindi naman, wala naman kami nakikitang tawag dito na ibang tumatabingi sa kanya kundi yung kanyang pangalamang. At ayun pasensya na ho kayo, ngayon lang huli tayo nakapag-vlog kasi nga sobrang busy for today's video. Hindi, na busy ho tayo, galing ho tayo sa Nueva Ecija, galing po tayo sa Pampanga, galing tayo sa Pangasinan at muntik nga na nga ho kaming dumaretso ho sa Olongapo. Oo, bali ako po ay nakasama sa pangangampanya para sa ating mga Duterte senatorial candidate. Siyempre, especially to Pastor Apollo C. Qubuloy. Yun na nga ang ginawa ho natin doon, wala ho tayong ang gusto lang ho nating maiparating sa taong bayan, sa mga kababayan natin, yung totoong impormasyon na hindi na ho nila nababalitaan sa ating mga bias mainstream media. So yun po yung ginagawa ho namin doon is maghatid ng totoong impormasyon at ipaalam sa kanila kung ano ang maaaring gawin at kung ano yung mga nagawa ng ating mga Duterte senatorial candidate. At alam nyo, ang mahirap ito ngayon ko nasaksihan talaga. Akala ko nung una medyo baka masyado lang tayong defensive, masyado lang tayong affected or masyado lang tayong maselan. Pero doon ko napatunayan na totoo nga talaga. Totoo nga talaga yung totoo nga po talaga yung panggigipit, lalo na sa mga mayors, lalo na sa mga patiho kapitan. Ba't palakpak? Pati ho sa mga kapitan ay ginagawa rin ho. Ito, i-explain ko nga ho sa inyo. Kasi ang ginagawa ho namin ng SMNI, syempre, ini-endorse po namin or tinatawag na ikinakampanya ho namin ang 10 Duterte candidate
no? At lalong-lalo na si Pastor Apollo C. Kibuloy. So ang nangyari ho, alam nyo, harap-harapan na nasaksihan ko po na ultimong kapitan, ultimong mayor ay talagang umaayaw. Ayaw ho nila na ipagamit sa Duterte senatorial candidate na sana magkaroon ng tipon-tipon doon at makilala yung mga kandidato pa natin. Alam naman na natin na mas kilala na nila, pero syempre ang iniiwasan kasi namin dito at ang itinutuwid ho namin ay yung mga fake news ho na pinapalaganap ng ibang mainstream media. So ngayon, doon ko po nasaksihan na ultimong kapitan ay talagang sinasakal nila. Paano ko ba nasasabing sinasakal? Ganito kasi. Halimbawa, may isang cover court. So magpapaalam ho kami doon sa barangay na yon. Doon sa isang barangay, magpapaalam po kami sa isang kapitan na baka pwedeng magkaroon ng town hall meeting diyan sa lugar nyo. So may mga kapitan ho at may mga mayor na talagang talagang ayaw nilang makapagdaos ang ayaw nilang makilala o ayaw nilang malaman ng mga membro or mga kababayan nila kung ano yung katotohanan na nangyayari sa likod ng kamera. Lalong-lalo na ho sa Duterte senatorial candidate. So yun, kadalasan kami po ay kinakansela. No, kami po ay kinakansela ng iba't ibang mga barangay at lalo na yung mga kapitan, mayor, pero may mga iba naman po na pumapayag din naman. Kung matatandaan nyo po, may isa ho tayong video at may post po ako, may post po ang SMNI, ang Banateros Official, na kung saan ay nandoon po kami sa Sagingan. Kung matatandaan nyo po, nandiyan naman sa aking Facebook page. So nga pala, sa mga hindi pa nakakapalo sa aking Facebook page, follow nyo lang po, J. Guevara TV, nasa 1,600 followers pa lang naman ho ata. Kunti lang naman po yan, no? So hindi naman tayo masyadong nakatutok doon. So yun nga kung mapapansin nyo po, bakit kami nasa Sagingan? Dahil may mga kapitan ho, may mga mayor na ayaw talaga, na takot po sila. Kasi parang binalaan po sila ng administrasyon na wag nyong papayagan na mangampanya yung Duterte senatorial candidate dyan sa mga lugar nyo. So kami naman, syempre, kung ayaw nyo ipagamit yung cover court, edi sasagingan kami. Pero tingnan nyo naman, diba? Yun yung tinatawag na organic, no? Organic na mga supporters na kahit nasa sagingan kami, ay pinuntahan pa rin po kami. Diyan po yan sa lungsod ng Pangasinan. So maraming salamat talaga. Grabe, alam nyo yung nasa Sagingan kami, sobra akong namangha. Kasi yung tanggap sa amin ng taong bayan doon ay talagang napakainit, napakalakas at talagang sinisigaw talaga nila ay Duterte. Sinisigaw talaga nila na iboto nila ang Duterte senatorial candidate. At doon din natin napagtanto na talagang may mga kababayan ho tayo na na kulang or talagang kulang yung kanilang kaalaman or kulang yung kanilang impormasyon na natatanggap sa totoong nangyayaring balita. Alam nyo, kasi ako po yung ako yung explain kung ano ba talaga yung nangyari kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kung ano ba talaga yung nangyari kay Pangulong Duterte, at kung ano ba talaga ang tunay na ginagawa ng administrasyon. So doon, wala naman hong paninira doon kasi totoo naman ho na nangyari. Kaso nga lang, yung ibang mga kababayan natin, bukod na nasa liblib sila ng lugar, ay talagang hindi ho nila alam na kung ano talaga yung tunay na balita o tunay na impormasyon na dapat nilang paniwalaan. So yun, tayo po ang naging tulay ho nun para malaman nila ang katotohanan. Biruin nyo, ito
yung pagdakip kay Pangulong Duterte ay ang alam nila doon ay kusa daw na sumuko si Pangulong Duterte sa ICC. Si Duterte daw ang nagpapasok sa ICC. Yan ang mga sinasabi ng mga tiga doon. Yan na ang nababalitaan nila. At may mga ano pa nga may mga bali-balita na may mga nagpapakalat ng mga placards or mga sobre or ewan ko kung ano, mga black propaganda na mga papel na nandoon ho na parang lumalabas ho doon na si Duterte daw po ang kusang sumuko sa ICC at hindi daw si Marcos Jr. So ganun po yung kalupit ng ginagawa nila ho doon. Pero ang pinakamaganda ho dito na napapasok ho natin yung mga lugar, yung mga yung mga liblib na lugar at naibabalita natin sa kanila at napapaunawa natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari at kung ano yung hadikain ng ating mga Duterte senatorial candidate at kung ano po ang maaaring gawin ng 10 Duterte senatorial candidate. So yun po yung mga nangyari nung kaya tayo ay nabisi. So nga po pala dito sa video ito ito hindi po ako nagbibiro, may ipapakita po talaga akong ebidensya sa inyo na pinangahawakan, isa sa mga pinangahawakang ebidensya ng mga Duterte na siguro talaga ay ayaw na malaman ng administrasyong Marcos, ayaw malaman ng mga anti-Duterte na ayaw nilang malaman ng mga Pilipino itong ebidensya na pinangahawakan ni Pangulong ng mga Duterte. So bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa isang video, no? Sa isang video na kung saan ay talagang nakatikim or ipinapatikim po ng taong bayan kung gaano nila kamahal si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, panoorin natin. Freedom Park sa Davao City dinagsa ng di lamang mga taga-suporta kundi mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Sa kapila ng distansya nananatili ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, kabilang na mga Davaoenyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patunay na dito ang selebrasyon ng kanyang kaarawan na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa harap ng kanyang tahanan. At maging sa Freedom Park sa Davao City, dumagsa ang taga-suporta ng dating Pangulo upang ipakita kanilang patuloy na suporta at pagpapahalaga sa taong itinuturing nilang pinakamabuting Pangulo ng bansa. Daming tao. Siguro kini ang pinaka sa 18 na yan, kini dyan ang pinaka-historic siguro kay tibuok naso nag-celebrate. Siguro mao na lang po siguro niyang ikabalos sa mga tao nga mo-attend o king ani to show sa love kay former president. And especially ang love niya sa LGBT sector. Actually, for me, it's not just a celebration. No, this is my attendance here is to show that I have loved the former president, and this is also for me to be thankful for him for what he did to our country. Sana magpakatatag siya at magpakatatag siya. This is just a trial. So, inshallah, he will be fine and he will be back home soon. Sa naturang pagtitipon, makikita mga taga-suporta na may bitbit na tarpaulin, kandila at larawan ng dating Pangulo. Simbolo ng pasasalamat, pagbati at pangungulila. Alam nyo, etong nangyaring to, malaking sampal to kay Marcos Jr. Sa totoo lang, sobrang sakit nito sa pakiramdam. Biruin mo ikaw yung presidente, ikaw yung kinakamuhian ng taong bayan. Lahat ng mga Pilipino galit sa'yo. Samantalang etong naging presidente or tapos na yung kanyang termino, siya yung pinapahalagahan ng buong bansa. Ang sakit nun, di ba? It's so hurt, motherfucker. Joke lang. Hindi, totoo alam nyo, nakakahiya ito. Sa totoo lang. Alam nyo, yan si Marcos, pinipigilan niya lang Kaya nga, kung mapapansin nyo sa mga interview niya, asar na siya
Pero alam nyo, etong nangyaring to, hindi lang naman to sa Davao kundi buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ito. Biro mo, buong Pilipinas sumusuporta sa dating Pangulo. So sa madaling salita, walang kwenta yung nakaupong Pangulo ngayon. Yun ang totoo Ito, real talk tayo dito. Yun ang totoo. Hindi to gagawin ng mga Pilipino kung walang kwenta si Pangulong Duterte. Ginagawa nila to dahil mahal nila at talagang napakaganda at maituturing na best president ever sa kasaysayan ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Pustahan tayo, kahit mamatay si Marcos, walang ganito kadaming makikipagluksa sa kanya. Wag naman sana, kahit papano, wag naman sana, hindi natin pinapanalangin. Hindi, nakakahiya talaga to. Na biruin mo, ikaw yung presidente na dapat lahat ng simpatya nasa'yo. Pero wala Hindi, alam nyo, sa totoo lang, bistado na rin naman din kasi. Nung una na yung ginawa nyo kay Tebes, kay Bantag, kay Pastor Apollo Kibuloy, ay inyong mga pinagpraktisan ay inyong mga doon nagsimula ang kagaguhan ng administrasyon. So ginawa nila yon. Ngayon, akala nila yung simpatya mapupunta sa kanila. Akala nila magiging goods yun, magiging magandang halimbawa. But may lumalabas. May lumalabas pa palang ganyan sa ano ko. Kahit sa OBS pala may ganun. Akala nila magiging okay yon. Akala nila ay magiging ito part ng natin to, success sa ginawa natin dito sa Pilipinas. Akala nila ganun. Pero hindi nila alam na mababaliktad lahat yon at kakamuhian sila ng taong bayan. Kahit papano, kahit ayoko pong maulit at ayoko pong gawin at ayokong mangyari ulit yung nangyari sa kay OJC. Lalong-lalo na kay Pastor. Pero yung pangyayaring yun ang nagmulat sa mata ng taong bayan kung gaano kahayop ang administrasyong Marcos. Totoo yan. Yun ang nagmulat, yun ang nagsimula na para mabisto ang kahayupan ni Marcos Jr. Kaya itong pangyayaring to, malaking sampal sa ito, Marcos. Ikaw ang presidente ng Pilipinas pero lahat ng mga taong to galit sa iyo. Ganon ka at mahal na mahal nila si Pangulong Duterte. Kaya nga ito yung buhay na ebidensya na sinasabihan nyo walang kwenta si Duterte. Walang nagawang maayos si Duterte. Puro pagpatay si Duterte. Walang kwentang presidente si Duterte. Ano tong mga putang ina nyo? Ano to? Ano tong kitang-kita sa screen libu-libong tao ang nagmamahal, milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa mga Duterte. Kung walang kwenta ang mga Duterte, wala yang sila lahat yan. Tandaan nyo, saksak nyo sa kukotin yung mga hayop kayo. Okay, tuloy natin. High blood ako Ito po yung nakikita nyo sa likod. Ito po ay free water. This is from the OFWs and from our friends all over the Philippines. So, bali po, nag-ano po kami sa kanila ng donations for today. And then, we gathered, we have 10,000 bottles para sa mga Davaoeños solid DDS na nandito po ngayon to celebrate the birthday of our dear FPRRD. Actually, I do not really go out during celebrations like this, but I don't know, nasa loob kasi ang nasa loob ng galing yung parang I want to show my love for FPRRD. And actually this cause is not just for today. It will stay. The donation of the OFWs and my friends will be until makarating o makabalik si FPRRD dito sa Davao City. Grabe, palakpakan natin. Grabe talaga pagmamahal, palakpakan natin. Siyempre ang ating mga hero abroad, alam nyo
talagang nakatikim ng hagupit ng mga OFW itong administrasyon. At nagsagawa sila ng aabutin nata ng 1 month. 1 month no remittance. Naku po, alam nyo, malaking taxes ang mawawala. Sa bagay, hindi alam nyo ito sa totoo lang wala hong pangamba ang administrasyong Marcos diyan sa remittance na yan. Alam nyo kung bakit? Putang ina, yayaman ng mga hype na yan. Dami-dami na nilang nanakaw sa gobyerno natin. Sa BICAM pa lang, sa PhilHealth, GSIS, diba? GSIS, PhilHealth, Marlica Fund, ano pa ba? Ang dami. Sa flood control. So ngayon, dito maganda, hindi ko sinasabing pangit yung desisyon ng mga OFW, ng mga hero abroad OFW natin. Maganda rin naman ho yun. Pero para sa akin, hindi iindahin ng ng administrasyon, alam niyo kung bakit. Mas iindahin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas yan. Pero hindi iindahin ng administrasyon. Puta, yayaman na ng mga yan. Billion-billion na yung nanakaw nila sa BICAM nga lang ito nga, kaya nga nandiyan si Pangulong Duterte sa Netherlands. Yan ay pinakamalaking diversional tactic nila para matakpan nila yung issue sa BICAM. Totoo yan, no? So, pero kahit papano maganda rin ho ito na ipinapadama ng mga ating mga mahal na hero abroad ang tawag dito ang lakas nila or galit nila sa ating administrasyong Marcos. So dito naman tayo sa isa, ito ba yun? Ito. Yung pogi ni Sir Almar. Yan, ang isa sa mga SMNI angkor na si Sir Almar. Pasok. Mangha si Vice President Sara Duterte sa global celebration ng kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulo may pakiusap naman sa mga Pilipino para sa darating na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Namangha ang mundo sa makasaysayang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuno ang malansangan, parke, gymnasiums at iba't ibang lugar ng milyong-milyong Pilipino na nakiisa sa global birthday celebration ni Tatay Digong. Si Vice President Sara Duterte nga hindi makapaniwala sa nag-uumapaw na suporta at pagmamahal na tinatanggap ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Tsaka biruin mo kauna-unahan mo ito sa kasaysayan ng buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, na may ganitong presidente na sobrang minahal ng taong bayan. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang siya nakakakita ng ganitong klase ng birthday celebration. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. Nakiisa si VP Sara sa birthday celebration ng mga Pinoy sa The Hague, Netherlands para sa kanyang ama kung saan nagkaroon ng salo-salo sa labas ng International Criminal Court o ICC Detention Center. Dito ay kanyang hinimok ang mga Pinoy na ipagdasal si dating Pangulong Duterte na makauwi na sa Pilipinas. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City sa Pilipinas. Dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. May pakiusap naman ang dating Pangulo para sa mga taga-suporta at sa mga kaibigang abogado nito. Sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Ayon kay dating Pangulong Duterte, kung gusto ng mga taga-suporta nito na ipahayag ang kanilang mga saloobin ay huwag nang isali ang paksa patungkol sa hinaharap niyang kaso sa ICC. Ipinabot din ng dating Pangulo ang panawagan nito sa mga Pilipino na suportahan ang senatorial slate ng PDP laban.
At sinabi niya, hindi na niya magawang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ng mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaugnay niyan ay ipinaalala rin ng dating Pangulo na kailangang bantayan ang boto ng mga Pilipino ngayong eleksyon. Yan na. Ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. Yun, hindi kasi alam nyo, tama naman yung sinabi ni Pangulong Duterte na yun. Dahil talaga, di ba, may mga balita na magkakaroon ng pinakamalaking dayaan sa kasaysayan ng Pilipinas na sa darating na eleksyon. May mga, ako po ay nanaginip ba yan naman? Ako ay nanaginip kamakailan lang na talagang may nadiskubrihan ng mga anti-Duterte na kung paano mandaya sa eleksyon. Kaya nga yung iba parang confidence na parang dinideklara na nila na panalo na sila. Na kahit nasa hanay sila ni Pangulong Marcos. O kahit sila ay mga anti-Duterte, parang naniniwala sila na panalo na kami. Wala na kaming dapat patunayan pa. Kasi may gagawin kaming malaking dayaan. Yan ang ewan ko lang kung alam ng Comelec yan, pero panaginip lang naman yan sa akin. So talagang ang kailangan kasi talaga natin dito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!